Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa pangalan po ng ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating pong mapalad na pag-asa. Tayo ngayon po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa paksa na ang kahalagahan ng Biblia. Tayo ngayon po ay dadako sa huling aralin. Ito mga kapatid at kaibigan at sa mga giliw po nating tagapagsubaybay. Sa ngayon po mga kapatid, ang ating pong katanungan na pwede pong masagot at makapagbigay ng dagdag na kaalaman sa mga tao po na nagbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng ating pong Panginoon. Ano po ba ang salitang Biblia? Amen mga kapatid, ang salitang Biblia, ito po'y nanggaling sa salitang Griego na Biblos, na ang kahulugan ay kalipunan ng mga aklat o pinagsama-samang mga aklat. Amen mga kapatid, at alam niyo po ba na ang Biblia, ito po mga kapatid ay binubuo ng 66 na mga aklat o 66 books mga kapatid. At ito po ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang una pong bahagi ay ang tinatawag na Lumang Tipan. Amen mga kapatid, at ang ikalawang bahagi naman po ay tumutukoy sa Bagong Tipan. Amen mga kapatid, at alam niyo po ba ang sumulat ng salita ng ating pong Panginoon magmula po mga kapatid sa aklat ng Genesis, mga kapatid ay mga tao, sabi nga po ng kasulatan, ay mga taong kinasiyahan, mga taong binanal ng ating pong Panginoon na naudyukan ng banal na espiritu ng ating pong Panginoon kung bakit naisulat ang salita ng ating pong Panginoon. Alam po natin mga kapatid na sa biyaya ng Diyos, walang sino mang tao, mga kapatid, ang makakaunawa. Magmula sa panahong wala pang tao, mga kapatid, na makapagsusulat ng talaan o mensahe ng Panginoon nang walang permission na mula sa ating pong Panginoon. Kung walang guidance o kung walang presensya ng Panginoon, sino po mga kapatid sa ganang kaniyang sarili ang makapagsusulat? Kaya sabi nga po ng Biblia, mga kapatid at kaibigan, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao na isulat po ang banal na salita ng ating pong Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito, sa kanya pong biyaya at kaawaan, na tayo po mga kapatid ay makapagbahagi ng salita po ng ating pong Panginoon. Isang pribilehiyo po mga kapatid, na sa inyo po mga kapatid ay makapaglingkod. Amen mga kapatid, ang inyo pong pastor. Salamat po sa pagkakataong ito, sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral, mga kapatid, na patungkol sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang Biblia mga kapatid, kinalaunan ay tinawag na Holy Bible. Amen mga kapatid, sapagkat alam niyo po ba, ang sinabing holy, ito po mga kapatid ay tumutukoy sa mga bagay na itinatangi. Ang salitang holy ay tumutukoy sa mga bagay na ibinubukod. Ibig sabihin po mga kapatid, yung salita ng ating pong Panginoon, yung 66 book mga kapatid, ito po yung mga aklat na binanal at banal. Amen mga kapatid, sa harapan ng ating pong Panginoon. At inawag po itong Holy Bible. Amen, praise the Lord. Amen mga kapatid, sa kanya po ang papuri. At sa panahon pong ito mga kapatid, isa pong malaking biyaya sa atin ngayon na nagkaroon po tayo ng tinatawag mga kapatid ng copy ng Biblia o ng banal na salita ng ating pong Panginoon. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa Biblia, ito po nga ay nahati sa dalawang bahagi, mga kapatid, na kinakapalooban, mga kapatid, ng kautusan ng ating pong Panginoon. Magmula po sa aklat ng Genesis, Exodus, Levitico, Deuteronomy, Numbers. Alam niyo po ba yung 5 aklat na yan mga kapatid ay tumutukoy sa mga batas at panuntunan ng ating pong Panginoon. Kung tayo po mga kapatid ay naghahanap ng pamantayan ng Diyos mga kapatid patungkol sa paraan ng pamumuhay, nandyan po mga kapatid yung mga batas ng ating pong Panginoon. Amen mga kapatid, at mababasa po natin yan sa Lumang Tipan. At dari po natin masusumpungan ang mga tinatawag na Book of History o tumutukoy sa aklat ng
mga kasaysayan. Saan po natin mababasa yan? Dyan sa Lumang Tipan. Dyan po natin makikita yung tumutukoy sa kasaysayan, mga kapatid, ni Joshua, nila Moses, mga kapatid. At kasama po dyan, mga kapatid, yung aklat, mga kapatid, ng mga babaeng naglingkod sa Panginoon kay Narot, mga kapatid, kina Hana. Amen, mga kapatid. At sa mga propeta, mga kapatid, kasama po dyan si Propeta Samuel, mga kapatid. Yung mga propeta, mga kapatid, sina Elijah, sina Eliseo, mga kapatid, dyan po natin mababasa. At yung mga talaan, mga kapatid, ng mga sumunod na hari ng bansang Israel, mga kapatid, na ginabayan ng atin pong Panginoon. Mga hari, mga kapatid, na namuhay sa kanilang pamamaraan. Mga hari na namuhay sa paraan na nais naman ng Panginoon, mga kapatid. Amen, mga kapatid. At yung pagpatnubay ng atin pong Panginoon sa kanyang piniling bayan. Amen, mga kapatid, dyan po natin yan mababasa sa Panginoon, yung kanyang pagpaparusa, yung kanyang pagtutuwid, yung kanyang pagkalinga, mga kapatid, yung kanyang pagliligtas sa kanyang mga piniling bayan o dun sa kanyang mga binanal na tao. Diyan po natin yan mababasa sa Lumang Tipan. Amen. At sa Lumang Tipan, andyan rin po yung mga kapatid, yung aklat, mga kapatid, ng mga tula, ng mga awit sa atin pong Panginoon. Kasama po dyan yung aklat ng awit ni David at ng mga awit, mga kapatid, ng panahon na sila'y sumasamba sa atin pong Panginoon. Yung mga kawikaan, mga kapatid, yung aklat ng buhay ni Job. Amen, mga kapatid, yung kadalamhitian. Amen, mga kapatid, aklat ng kawikaan. Andyan rin po yung mga kawikaan patungkol naman sa buhay ng tao. Amen, mga kapatid, patungkol sa pamamaraan, mga kapatid, na makapagdudulot sa atin ng kabutihan o paraan ng pamumuhay na nakalulugod sa atin pong Panginoon. Mahalaga po yun, kawikaan sa atin pong mga pamumuhay, mga matuwid na kawikaan, aklat ng mga ngaral patungkol po sa buhay ng tao. At kasama po dyan yung mga awit ni Solomon, at kasama rin po, mga kapatid, dito yung mga kapatid, yung aklat ng mga propeta. Alam niyo po, mga kapatid, na hindi lang aklat ng kautusan ng atin pong Panginoon ang masusumpungan natin sa Lumang Tipan. Kasama po dyan, mga kapatid at kaibigan, yung mga propeta, yung mga propesiya, at meron po tayo, mga kapatid, tinatawag na major prophets, at meron din po tayong tinatawag na minor prophets. Doon po, mga kapatid, sa panahon ng Lumang Tipan, mapapansin po natin na meron po dyan mga major prophet. Pag sinabi pong major prophet, sila po yung mayroong mga talaan ng mahabang kasulatan, mga kapatid, sa Biblia. At yun namang tinatawag na minor prophets, mga kapatid, ay may maiksing sulat sa banal na salita ng atin pong Panginoon doon sa Biblia, mga kapatid, sa Lumang Tipan. Amen, mga kapatid, at purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Sa Lumang Tipan, yung mga propesiya pong, mga kapatid, na nilalaman ng Lumang Tipan, ito'y tumutukoy sa paparating na hinaharap ng mga tao. Amen, sa kasalukuyan pong panahon, alam po natin na bago pa tayo sinilang, bago pa tayo nabuhay, bago pa nangyari, itong mga nagaganap sa atin pong mundo ay naihula at naitala na ng mga propeta sa pamamagitan, mga kapatid, ng tulong ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Sabi nga po ng Biblia, ang banal na Espiritu ng Panginoon ay siyang magpapahayag ng mga bagay na magsisidating. Bakit po ganun makapangyarihan ng Panginoon? Kasi ang Diyos, mga kapatid, ay siyang Diyos, mga kapatid, ng lahat ng panahon. Kaya, mga kapatid, pansinin niyo po, mga kapatid, dahil dun sa mga banal na tao, mga kapatid, na kinausap at pinagpahayagan ng salita ng ating pong Panginoon, ay ipinasulat ng Diyos yung pwedeng mangyari sa hinaharap po natin. Amen, mga kapatid, yung mga baha, mga lindol, mga kapatid, kahirapan na dumarating po sa buhay ng tao, na itala na po, mga kapatid, ng banal na kasulatan. Kaya hindi na po tayo nagtataka sa mga nangyayari po sa atin ngayon kung tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, sapagkat ang mga bagay na kasalukuyang nangyayari ay naitala na po sa salita ng atin pong Panginoon. At ang isa pa po dyan, mga kapatid, na papansin po natin sa aklat ng mga propesiya ay tumutukoy, mga kapatid, sa isang mahalagang karakter ng salita o ng Biblia, mga kapatid, ang patungkol sa salita ng ating pong Panginoon.
Sabi nga po ng Panginoon mga kapatid, nung panahon na siya inuusig, nung panahon mga kapatid na hindi siya pinapaniwalaan ng mga tao o ng mga Pariseo, ng mga eskriba nung siya ay nagkatawang tao, sabi niya mga kapatid sa aklat ng Juan, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sabi doon, sapagkat sa mga yaon, nalalaman ninyo na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Saliksikin ninyo mga kapatid at kaibigan ang salita ng Panginoon, sapagkat sabi ng Diyos, sa mga kasulatan, ang mga kasulatan ay nagpapatotoo patungkol sa akin. Amen mga kapatid. Ibig sabihin po ng Panginoon na bago pa siya nagkatawang tao, bago pa siya mga kapatid na ipinanganak bilang tao dito sa lupa, wala pa siya, mga kapatid, ipinahayag na siya ng mga propeta. Ibig sabihin, ganun po kahalaga yung lumang tipan, sapagkat kung magbabasa ka ng lumang tipan, makikilala mong lubos ang Panginoong Hesukristo, kung sino siya. Sabi nga po niya, ako'y si ako nga. Yung aking pangalan ay nandun sa anghel. Amen mga kapatid, marami pong paksa na patungkol sa atin pong Panginoon na nasa lumang tipan pa lang, ay nasa bagong lumang tipan pa lang na nagpapahayag ng katuparan sa bagong tipan. Kaya praise the Lord sa pagkakataon pong ito. Ang Biblia po mga kapatid ay sabi po dyan mga kapatid ay daan patungo po mga kapatid sa atin pong pagkaunawa, kasi po marami po tayong mga paniniwala o mga kanya-kanyang belief na kinamulatan po natin sa ating mga ninuno, sa ating pong mga magulang, na hindi po yung iba nakapagbasa ng salita ng Panginoon. Ang Biblia po mga kapatid ay nagtuturo ng buong katotohanan, nagsasaway sa likong gawain, sa mga maling kaisipan, mga maling aral, mga maling natanggap natin na kasabihan na minana po natin sa ating pang mga ninuno. Kaya salamat po sa salita ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid at kaibigan, na ang salita ng ating pong Panginoon, yung aklat ng kautusan ng ating pong Panginoon, ay napakahirap nung unang panahon mga kapatid, dalahin. Bakit po mga kapatid at kaibigan? Sa mga giliw po natin mga tagapagsubaybay, kasi alam niyo po ba mga kapatid, ang kasulatan ng ating pong Panginoon ay isinulat ng ating pong Panginoon sa bato. Amen mga kapatid, isinulat sa pamamagitan ng kanyang daliri yung kautusan ng ating pong Panginoon. At ang kautusan po ng Panginoon ay hindi lang 10 utos. Sa aklat po ng Exodo 20, sa amin po dyan madalas nababasa natin sa gilid ng simbahan yung mga kautusan ng ating pong Panginoon. Yung basic mga kapatid na kautusan. Pero alam niyo po ba, kung ating hahanapin yung iba pang kautusan ng ating pong Panginoon, hindi lang po 10 mga kapatid yung kanyang kautusan, kundi ito yung nakasulat dun sa 5 aklat. At karamihan po mga kapatid at kaibigan ay dun sa 4 na aklat. Diyan po sa aklat ng Exodo, Levitico, Deuteronomy at Numbers mga kapatid. May mga kautusan dyan ng Panginoon mga kapatid patungkol sa pamumuhay ng tao. Amen mga kapatid. At sa iba't iba po mga kapatid na kautusan ng ating pong Panginoon para po sa ikasasaayos ng pamumuhay ng tao mga kapatid sa harapan ng ating pong Panginoon. At mula po sa batong kasulatan mga kapatid, alam niyo po ba mga kapatid na ito inilagay sa kaba ng tipan. Yung kaba ng tipan, ito po mga kapatid ay sisidlan nung batong naglalaman ng kautusan ng ating pong Panginoon. At praise the Lord mga kapatid, at alam niyo po sa panahon po noon mga kapatid, very limited lamang po mga kapatid yung tao na nakapagbabasa at nakakapakinig ng salita ng ating pong Panginoon. Sabi po doon mga kapatid, ayon po sa pag-aaral, mga kapatid, na makakapakinig ka lamang ng kautusan ng ating pong Panginoon tuwing 7 taon mga kapatid. Sabi po doon mga kapatid, every 7 years mga kapatid na binabasa sa harapan ng mga tao yung salita ng ating pong Panginoon. So ngayon napakahirap mga kapatid, at alam niyo po ba na ang kasulatan ng ating pong Panginoon o yung lumang tipan mga kapatid, yung pangunahing mga aklat, mga kapatid, ay walang mga pangalan. Walang pangalan katulad po ng Genesis, Exodus, Leviticus,
Deuteronomy, Numbers, mga kapatid, wala po sila dating pangalan. Sabi po dun sa pag-aaral, ang kasulatan pong ito, mga kapatid, ay walang verses, walang number, at walang title. Kaya po alam niyo po ba, mga kapatid, tuwing magkukut ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ng salita ng Diyos, mga kapatid, nung kanyang kapanahunan, at maging, mga kapatid, itong mga apostol ng atin pong Panginoong Hesus, wala silang sinasabing aklat ng Genesis, wala silang sinasabing aklat ng Exodo, bagkus ang kanila pong sinasabi nasusulat. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa huling panahon po natin, napakapalad po natin sapagkat nahati-hati yung aklat ng kautusan at nahati po yan sa 4 na bahagi. Andyan yung Genesis, andyan po yung Exodo, andyan yung Leviticus, andyan yung Deuteronomy, andyan yung Bilang. Na sa panahon po natin ngayon, hindi lang tayo nagko-quote ng talata, kundi sinasabi natin, mga kapatid, yung kung saan aklat nakapaloob yung talata na atin pong sinasabi. Kaya salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang isang magandang balita na dumating po sa atin, mga kapatid, mula dun sa batong naglalaman ng kautusan ng atin pong Panginoon. Lumipas po ang panahon na itong salita ng atin pong Panginoon mula sa bato ay nagkaroon ng copy. Amen, mga kapatid. At sabi po dun, mga kapatid, hallelujah, sabi po ng pag-aaral, nagkaroon po tayo ng tinatawag na hard copy. Alin po yung hard copy? Mga kapatid, na sa panahon po natin ngayon ay meron tayo, at tulad po nito, mga kapatid. Sabi po, mga kapatid, sa pag-aaral, ang pinaka-unang taon daw po, mga kapatid at kaibigan, na naitala, mga kapatid, yung pinakaunang imprenta, mga kapatid, na print yung salita ng atin pong Panginoon ay nung taong 1948, mga kapatid. 1948, mga kapatid, na nagkaroon po tayo ng Biblia. Ito yung nagkaroon ng copy na imprenta po, mga kapatid. At sa paglipas po ng Panginoon, mga kapatid, purihin po ang kanyang pangalan sapagkat nagkaroon po siya ng maraming copy. Praise the Lord, mga kapatid. At alam niyo po ba, hindi sa pag-aaral, mga kapatid, alam ang pinakasikat na aklat, mga kapatid, sa buong mundo, mga kapatid. Hallelujah, sa lahat ng napakaraming aklat, mga kapatid, ang Biblia. Bakit sabi po doon? Dahil sa napakaraming translation, mga kapatid, ng salita ng atin pong Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid at kaibigan, mapalad ka ngayon, mapalad tayo ngayon, na yung salita ng Panginoon na babasa natin, kaya nating maunawaan sa wika na meron po tayo. Sa biyaya po ng atin pong Panginoon. Sapagkat alam niyo po ba, yung salita ng atin pong Panginoon, doon na isinulat sa mga bato, mga kapatid, ay nakasulat sa wika, mga kapatid, na Hebreo, hindi po natin mauunawaan. Pero sa tulong at biyaya po ng atin pong Panginoon, sa tulong ng mga pag-aaral na i-translate ito sa wikang English, mga kapatid, na i-translate ito, mga kapatid, sa wika na nalalaman po natin. At sa panahon pong ito, meron na pong wikang Cebuano, Ilocano, Bicolano, yan. Mga kapatid, at hanggang sa panahon po natin ngayon, yung translation, mga kapatid at kaibigan, na meron po tayo sa mantawang panig ng mundo, mga kapatid, na itatranslate po, mga kapatid, yung salita ng atin pong Panginoon. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Sapagkat siya na may ibig na lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at mangaligtas. Amen, mga kapatid, kailangan ng Diyos, mga kapatid, ng tao na makarinig ng salita ng atin pong Panginoon. Kaya purihin po ang atin pong Panginoon. Napakahiwaga po, mga kapatid, ng kanyang patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa. At mapalad po tayo ngayon, sa panahon po natin ngayon, sa panahon ng mga generation po na ito. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung patuloy na paglago ng salita ng Panginoon. Kumbaga, mula doon sa bato, ito po, mga kapatid, ay nagkaroon ng copy. Doon sa nilulukot, mga kapatid. Yan, nilulukot na tela yata yun, mga kapatid o kaibigan. At sa panahon po, mga kapatid, na lumipas, nagkaroon po ng ganitong imprenta. So ngayon, sa generation po natin ngayon, mga kapatid at kaibigan, ang isang maganda nangyari po sa atin ngayong generation, nagkaroon na po ng apps na Bible. Bible apps, mga kapatid. Na kapag meron kang gadget, na kapag meron kang computer, na kapag meron kang tablet, mga kapatid, pwede po tayong mag-download ng apps na naglalaman ng salita ng ating pong Panginoon. Diba blessed na blessed po tayo, mga kapatid? Ibig sabihin, kung willing ka, kung maligaya kang nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon at gusto mong malaman yung kalooban
At nais ng atin pong Panginoon, hindi na mahirap sa panahon natin ngayon ang magbasa ng salita ng atin pong Panginoon. Yung mga barrier, yung mga harang, mga kapatid, ng panahon natin, nung unang panahon, hallelujah, ay nabigyan mga kapatid ng daan upang ating maabot at mapag-unawa yung nais po ng atin pong Panginoon. At hindi lang po yun yung maganda nangyari. Kumbaga sa panahon po natin ngayon, dahil kapag pagod na yung mata mo, pagod ka na galing trabaho mga kapatid, at ang pinakamaganda mga kapatid sa panahon po natin, ito ay yung tinatawag na audio Bible. Kung hirap kang magbasa, pagod na yung mata, pwede ka mga kapatid makinig ng audio Bible. Amen mga kapatid, diba isang malaking pagpapala sa panahon natin ngayon, sapagkat ang ibig sabihin po niya mga kapatid, darating yung panahon, mga kapatid, na walang maikakatwiran ang tao sa Diyos. Bakit po mga kapatid, maging sa panahon pong ito, meron pong social media na pangangaral sa pamagitan po ng Facebook, sa pamagitan ng YouTube. Amen mga kapatid, at marami pang iba sa pamagitan ng Instagram, may TikTok pa mga kapatid. At marami pa po mga kapatid paraan ng pangangaral ngayon, kasama po dyan mga kapatid ang tinatawag na radio broadcast, upang sabi po ng Biblia, upang ang walang maidahilan ang tao sa Diyos mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, choice na lang ng tao kung hindi siya makapakinig, amen mga kapatid, ng salita ng ating pong Panginoon. Sa pagkakataon po ito mga kapatid, mga pinagpala po tayo. At alam niyo po ba mga kapatid, yan po yung kasaysayan ng Lumang Tipan. At salamat po sa Diyos sa paglipas po ng panahon, mga kapatid, ay nagkaroon tayo ng tinatawag din ng bagong tipan. Yan naman pong bagong tipan mga kapatid ay talaan ng buhay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ito po'y tinatawag na Gospel Book. Amen. Katulad po niya Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ibig sabihin po mga kapatid, diyan po nakatala ang buhay ng ating pong Panginoong Jesucristo sa kanyang pagsilang, sa kanyang pamumuhay na naging tao mga kapatid, sa kanyang pagkamatay, hanggang sa pag-akit niya sa kalangitan. At diyan rin po natin mababasa yung panahon na ang Panginoong Jesucristo ay tumawag ng kaniyang mga alagad na magtuturo ng kaniyang salita at magpapatuloy ng pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon hanggang sa huling panahon po natin. Anong sabi po mga kapatid ng Panginoong Jesucristo? Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Amen mga kapatid, o sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. Sabi po doon, ang sino mang sumampalataya, mabautismuhan, ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Ito pong kautusan ng ating pong Panginoon na humayo kayo sa buong sanlibutan. Sabi po niya sa mga alagad, kung kayo po ang tatanungin, natapos po ba ng mga alagad na mapangaralan yung buong mundo, yung buong bansa, yung lahat ng bansa? Ang totoo mga kapatid, ako na po yung sasagot, hindi po nila natapos. Kung bakit sa panahon pong ito mga kapatid, nagpapatuloy po yung pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon, sapagkat marami pa pong bansa, marami pa pong sulok mga kapatid ng mundo na hindi po naaabot ng salita ng ating pong Panginoon. Ngunit dahil po mga kapatid sa ating pong mga pangangaral, sa ating pong paghayo, sa pamagitan po ng social media, mga kapatid, naaabot po mga kapatid yung buong mundo. Naabot po mga kapatid, kumbaga sa panahon po natin ngayon sa lapat, may social media. Salamat mga kapatid sa Panginoon sa mga blessings na ito mga kapatid, sapagkat naipapahayag yung mabuting balita. Ano pong sabi ng Biblia? Kapag naipahayag na yung mabuting balita sa lahat ng kinapal, darating po yung wakas. Sa Biblia po mga kapatid, kaya salamat sa ating pong Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kaawaan, mga kapatid, na pinagkakaloob po sa atin. Ang Biblia po mga kapatid sa Bagong Tipan ay naglalaman ng mga kasulatan ng mga apostol na nagtuturo sa bawat iglesia o sa bawat tinawag ng ating pong Panginoon na nagkakatipon o sa bawat mananampalataya na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Sinulatan po mga kapatid ng mga ilang mangangaral, katulad po ni Apostol Pablo, katulad po ni Apostol Pedro, katulad po ni Apostol Juan, amen mga kapatid, ni Santiago. Yung may mga aklat sa Bagong Tipan na pinagkalooban ng ating pong Panginoon na patuloy na makapagbahagi ng kanyang kalooban, ng kanyang salita sa buhay po ng bawat isa. Kaya purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito dahil sa mga apostol sa aklat ng Bagong Tipan
Sila po yung umaakay sa atin upang tayo lubos na kapamuhay nang naaayon sa kalooban po ng ating pong Panginoon. Yan po ang kahalagahan pa ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya sa pagkakataon pong ito, sa lahat po nating mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, sa mga tagapagsubaybay at sa ating pong mga kaibigan at sa lahat ng pwedeng maabot ng programang ito mga kapatid, nawa sa maikling mensaheng ito mga kapatid ay napagpala tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng ating pong Diyos na buhay. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating pong Panginoon. Amen. At sa Diyos po yung papuri at pagsamba sa kanyang dakilang pangalan. Amen. Sa ating pong pasamantalang pagtatapos mga kapatid ay pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Sa pangalan po ng ating pong Panginoon, God bless po sa ating lahat. Amen.